Mabilis lamang lumipat ang bawat minuto sa ating buhay. Ipapanganak tayo, mag-aaral, magtratrabaho at magkakapamilya. At sa kalaunan ay magkakasakit at mamamatay. Ito ay paulit-ulit lamang. Masakit man isipin, ito ang katotohanan dapat nating harapin. Ang syudad ng Baguio ay tinatag noong 1911 at ito ay nakalaan para sa 30,000 lamang. Sa pagdaan ng 100 taon at sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang lumobo ang populasyon. Kasabay ng paglobo ng populasyon ng mga buhay, ay ganoon din ang pagdami ng bilang ng mga patay. Ako po si Caramy Policarpio at samahan niyo akong tuklasin ang buhay ng mga patay. Ang Baguio Cemetery ay 9 na hektaryang lupang nakalaan para sa mga mamamayan. Dito ay makikita pa rin ang malaking pagkakaiba ng mahihirap sa mga mayayaman kahit hanggang sa kamatayan. Ito ay tinayo noong 1932 sa Nagilian Road at nakalaan para sa mga yumaong mamamayan ng lungsod. Ngunit hindi inaasahan ang paglobo ng populasyon ng lungsod ng halos 10 beses. Sa kasalukuyan ay mayroong 4 na iba pang sementeryo sa Baguio, ngunit isa lamang ang tinuturing na pangunahing himlayan ng mga yumaong mamamayan ng lungsod. Dahil sa tumataas na demand, ay tumataas din ang bilang ng mga puntod na nagresulta sa pagsikip ng nasabing sementeryo. Wala sa ayos ang mga puntod, kaya naman dumadaing ang mga kapamilya ng mga namatay na nahihirapan silang hanapin ang mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Dito nga sa banda dito makikita nating halos wala nang madaanan dahil nga sa pagsisiksikan ng mga puntod na ito. Kaya kailangan nating humakbang dito sa mga puntod para makarating tayo doon. Makikita din na pati sa mga musileo ay pinipilit na rin isiksik at pagkasyahin ang mga labi ng mga namatay na kamag-anak. Napakalungkot isipin na ganito ang nagiging trato sa mga yumao. Hindi ba't nararapat pa rin silang bigyan ng respeto sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng maayos na himlayan? Hindi dapat nagiging malaking sagawan at abala ang paglilibing at pagbisita sa kanila. Mga suliraning ito, anong solusyon ng gobyerno upang magkaroon ng kaayusan ang sistemang nagpapahirap sa parehong buhay at patay ng mamamayan ng ating lungsod? Noong Setyembre ng nakaraang taon ay naglabas ng mga patakaran at alintuntunin si Mayor Mauricio Dumogan upang maging gabay sa operasyon sa pagpapaunlad ng nasabing sementeryo. Isa sa mga nasabing patakaran ay ang paglimita sa tagal ng pagrenta sa mga puntod ng hanggang 5 taon lamang. Pagkatapos ng 5 taon ay huhukayin ang mga labi at ililipat sa mga sinasabing bone crypt upang magamit pa ng iba pang pamilya ang mga puntod. Pagkatapos ng 5 taong pagrerenta ng puntod, ay nililipat ang mga buto ng bangkay sa sinasabing bone crypt. Sa bandang taas na ito ay makikita natin na may 10 pang bakante at sinasabing sa bawat isang espasyo ay may isang labi. Nakapanayam namin ang City Environment Parks Management Office Engineer na si Arturo Kilip ukol sa isyong ito. Of course, alam naman natin lahat yan na crowded na ang city cemetery natin. Kaya nga, ang ginagawa ng city ngayon ay humahanap ng paraan para magkaroon ng spaces para sa mga future na burials. Nasabi niya na ang pamahalaan ng lungsod ng Baguio ay naghahanap ng bagong lugar na magsisilbing alternatibong libingan. Ngunit hanggang ngayon, wala pang siguradong lokasyon para dito. Kinukonsidera din ng pamahalaan ng Baguio na isaayos ang pangkalahatang itsura ng sementeryo. Maging mga musileo ay tatanggalin na rin sa kadahilanan na kumakain ito ng napakalaking espasyo. I-redevelop. Meaning to say, pag i-redevelop mo yun, mawawala yung mga mausoleum, gagawin lahat puro condotoms.
Ganon. Whatever is most advantageous to the city government at sa mga tao. May mga tinatawag na ring condotum, kung saan maaring ilagay ang mga buto ng mga yumaong higit 10 taon na. Ito ay nakapatong sa isa't isa na parang apartment o condominium. Ang mga ito ay karaniwang matatagpuan sa bulo ng nasabing sementeryo. So, paano po yung mga dumarating pa na bago? Kunwari, yung mga Yun inilibig. yung inaano namin, recommend namin dun sa may kundutom. Saan, sir? Kundutom, dun sa baba. Kundutom. Yung patong-patong. Iminungkahi din ang pagsunog sa katawan ng yumao, cremation. Ang ganitong paraan ay lubos na makakatipid ng espasyo kesa sa mga puntod na kumakain ng malaking espasyo ng lupa. Subalit, hindi sang-ayon ang ilang mga sektor at grupo sa suhestyong ito. Upang lubos na maunawaan ang prosesong ito, ay kinakailangan ng maayos na pagpapalaganap ng impormasyon. Sa ganitong paraan ay malalaman ng tao ang benepisyo ng proseso ng cremation. I think ang main advantage of cremation over burial is mostly ang rason ng mga tao kasi Filipinos are so attached naman kahit patay na yan, gusto nila kasama lagi. So mostly mga ini-interview ko why cremation, they will say para maiuwi nila sa bahay. Sinasabi rin naman ng mga churches or beliefs na hindi naman pwede yung ganun, na forever naman nakakasama mo. Pero at least, yung time na you're still grieving until the time na you let go, at least kasama mo. So that's the one advantage. The second is Baguio is na daw, halos transient. Like you, I'm sure you're not really from Baguio. Are you from Baguio? Ma'am, yes, Yes. Oh, okay. So there are some kasi they came here just to work. So they're from Mindanao, they're from may places na sila dito or apartments, but they don't really plan to retire here. So ang mangyayari dyan, papakremate nila yung mga nanay, tatay nila na kasama nila dito para when they decide to go back to Mindanao or to the Visayas, dala-dala nila. Cemetery lot, ilang urn ang may lalagay mo doon? Kung sa isang bangkay, makalagay ka ng 100 ashes ng urn doon. Mas malinis pa. So yun ang trend, yun ang parang proposal ng technical working group na i-introduce. 5-year tenancy, ibig sabihin, pag naiburol yung kamag-anak mo doon, tuwing PO 2000, 2006, 2005, aalisin na yun at papalitan. At ang pinakahuling alternatibo naman ng pagpapalibing sa mga pampribadong sementeryo na higit na mas mahal sa pampubliko, ngunit nakakasigurado naman na maayos ang magiging himlayan ng mga yumao nating mahal sa buhay. Sa amin naman, talaga naman kailangan natin na i-improve yung city cemetery natin. Kasi yung nangamatay na doon sa kanina, 1940s pa, nandun pa. So, dapat lang na i-improve natin yun. Kasi that is an amenity that the city should provide sa kanyang mga tao. Maraming binigay na solusyon ang pamahalaan ng Baguio upang nutasin ang problemang ito. Ngunit wala naman tayong nakikitang pagbabago. Puro lamang plano, ngunit wala namang tunay na aksyon. At hanggang hindi na isasatupad ang mga planong ito, ay mananatiling magulo at siksikan ng mga puntod dito. Magpapareserve ka na ba? O hihintayin mo isiksik sa iba?